Samantala, pasado na rin sa Kamara ang House Bill number 9710 o ang panukalang nagsusulong na bawiin ang legislative franchise ng Suara Submedia Corporation na nag-ooperate sa ilalim ng business name na Sunshine Media Network International o SMNI. 284 ang bumoto ng pabor, 4 ang hindi pabor at 4 din ang abstentions. Alright mga kaibigan, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat and welcome sa ating EPC vloggers, sa lahat ng makakapanood ng ating YouTube channel sa iba't ibang dako ng ating bansa mga kaibigan, at sa iba't ibang kababayan natin na nasa iba't ibang bansa ng ating kapuluan. Isang maalab na pagbati ang ating pinapaabot sa inyo mga idol sa ngalan ng EPC vloggers, Elmer Paranyal Cirilo Vlog. So magandang gabi and salamat sa mga nanonood sa ating YouTube channel. Please follow, subscribe and share sa ating YouTube channel mga idol. So ngayong gabi mga idol, pag-usapan natin ang House Resolution number 9710, kung saan pasado na mga idol sa Kamara ang House Bill number 9710 na nagsusulong na bawiin ang prangkisa ng Sunshine Media Marketing o itong Suara Submedia Corporation na nag-ooperate sa ilalim ng business name na Sunshine International o SMNI. Sa butong 284 ang pumabor sa House Bill number 9710 at 4 ang against, 4 ang kumontra mga idol, and 4 ang nag-abstain. So itong House Bill 9710 na nagsusulong na bawiin ang prangkisa ng SMNI, although pasado na ito sa Kongreso mga idol, hindi nangangahulugan na maipapatupad na ito, sapagkat ito mga idol ay dadaan pa sa butas ng karayom sa Senado. So palakpak mga idol yung mga abogado ng SMNI sa pangunguna ni Attorney Tolentino at Attorney Rolex Soplico. So kudos mga idol sa dalawang abogadong magigiting at matalino na patuloy na naninindigan para sa mga kababayan natin, lalo na yung mga magulang mga idol na naging biktima ng karahasan ng recruitment ng New People's Army, sapagkat alam naman natin na ang nagsusulong na tanggalan ng prangkisa ang SMNI ay ang Kongreso at itong tatlong galamay ng New People's Army, sina Raul Manuel, Arlene Brosas at itong si Castro. So ito yung mga galamay ng New People's Army na nasasagasaan ng Duterte program at ng SMNI kasama si Pastor Apollo C. Kibuloy, itong tinatawag na gikan sa masa para sa masa program. So dito mga idol, isa pang programa ng SMNI na nagmumulat sa ating mga kababayan na wag nang ma-recruit at ma-encourage ng mga New People's Army operatives. Itong mga kabataan na nasa loob ng mga eskwelahan, itong mga institusyon ng eskwelahan na patuloy na humahamak at nagre-recruit sa ating mga kabataan. Kumbaga pinagsasamantalahan nila na dayain ang kaisipan ng mga estudyante, sapagkat kung ano-anong mga matatamis na pangako ang kanilang sinasabi para ma-recruit at umanib sa kanilang samahan mga idol, ang communist, na hanggang sa umantong sa pakikidigma sa ating sandatahang lakas ng Republika ng Pilipinas. So bakit naging mainit ang Kongreso para ipahinto ang operasyon ng SMNI mga idol? Ito'y dahil sa mabagsik na pahayag ng ating presidente na until now, former President Rodrigo Duterte, until now mga idol ay walang maipakitang
dokumento itong magagaling nating congressman na nagpapasasa sa pera ng bayan, samantalang ang bayan natin ay lugmok sa kahirapan. Sila lang yung nanginginabang sa pinaghihirapan natin, lalo na tayong mga OFWs, mga idol. Hanggang ngayon ay walang maipakita na itong summary ng kanilang ginastos para sa kanilang mga naka-allocate na pera na ipinagkatiwala ng sambayanang Pilipino na dapat sana ay gastusin para sa kabutihan, ikaunlad, ikagaganda ng kanilang distrito. But because of this some politician, mga idol, na nagiging gahaman sa pera, personal interest, imbis na itulong sa taong bayan, imbis na mag-create sila ng mga scholarship para sa mga estudyante na nasa kanilang mga distrito na hindi nakakapag-aral sapagkat kapos ang kanilang mga magulang, ay naiko-convert sa kanilang mga personal caprices, kung saan makita mo, mga idol, yung mga congressman, ilan ang bahay, ilan yung sasakyan, pero pag kinumpute mo yung kanilang mga tinatawag na sahod, mga idol, mula sa buwis ng sambayanang Pilipino, ay hindi naman sasapat. Ika nga, tinatawag ni former President Duterte na unexplained wealth. Hindi maipaliwanag na kayamanan. But hindi na natin yan ikinagugulat, mga idol, sapagkat tayo naman ay namulat na even before na nasa broadcast industry tayo. Alam natin yung kalakaran pagdating sa ganyan, lalo na ang mga politiko. Talagang napakadali ng pera sa kanila. It's depend upon kung paano sila magkakaroon ng ganyang halaga. So when you are a politician, you have the power, you have a privilege to do, even it is against to our moral, against to our laws. But pag sabi nga, pag ang mga taong nasa katungkulan ay nagagawa yung kanilang gusto ng walang malisya, mga idol. So dito natin titingnan kung ano ang magiging actuation ng Senado pag napunta sa Senado yung naturang resolusyon, because ang pagbawi ng isang prangkisa, mga idol, hindi lang ang mababang kapulungan ang may sole authority to remove the certain franchise that awarded before. Ang Senado, mga kaibigan, ay may kahalintulad na poder para pag-aralan ang ginawang resolusyon ng Kongreso kung ito ba'y papasa sa kanilang panuntunan, because the Congress naging mainit ang dugo sa SMNI dahil na rin sa pahayag ng presidente na i-itemize, isang mabigat na hamon ng former president, na i-itemize ng mga congressman kung hindi sila nagnakaw, kung hindi sila corrupt. Just like the American government, mga idol, yung mga elected politician sa kanilang state, naka-itemize yung mga nagastos nila, even single penny. Andyan, mga idol. But dito sa Pilipinas, pag tinabuga mo, pag pinuna mo ang Congress, may paglalagyan ka, ipapasara ka. What is happening now to the SMNI na nagkaroon na ng butuhan at pabor na tanggalan ng franchise ang SMNI, because ito lang yung kanilang magiging ganti upang tanggalin ang programa ni Pangulong former President Rodrigo Duterte, nagikan sa masa para sa masa sa SMNI, na siyang humamon sa lahat ng congressman na ipakita ang kanilang
auditing report na itemize kung ilan yung pundong nakalaan sa kanila at saan ginamit. So ito yung naging dahilan, pinakamabigat na ground na pinagbasihan ng Kongreso para bawiin revocation of franchise ng SMNI. And yung ginagawang ika nga sabi ng ating mga kasamahan sa broadcast, it is a matter of questioning doon sa nangyari kay Ka-Eric, mga idol. Kung mapapakinggan natin yung tanong, it is a matter of query. Sabi nga, gaano ba katotoo, Mr. Speaker, na ang budget nyo ay umaabot ng 1 billion o certain like that. It is a matter of query. Hindi naman inaakusahan na itong si Speaker, kasi pag nag-akusa ka, ganito mga idol, itong si Speaker Romualdez, ang nagastos niya sa travel expenses is 1 billion. It is an accusation. It is an accusation, mga idol. Pero when you say, gaano katotoo, Mr. Speaker, na ang budget nyo sa travel expenses na nagastos ay umabot na ng 1 billion. Gaano ba ito katotoo? It is a matter of query, mga idol. Tinatanong mo ang speaker sa iyong program so that if the speaker have a motive sincere to clean his name in this query, anytime pwede siyang magpa-interview upang liwanagin at linisin ang kanyang pangalan na ganito anya sa SMNI. May narinig ako na may nagtatanong na ang aking travel expenses ay umaabot ng 1 billion. Hindi po anya totoo yan, sapagkat ang nagastos ng Kongreso ay ganito lang. So doon lang malinis na yung pangalan mo, mga idol. Pero kung yung tanong na yon ay mamasain mo, mamasamain mo at gagawan mo ng alingas-ngas o ipapasara mo yung radio station, do you believe that the Filipino people will make a sympathy to you or to the SMNI? Yan ang isang katanungan na hanggang ngayon ay tinatanong ng taong bayan, sapagkat hindi ka nagkaroon ng kasagutan sa isang query na tinatanong, sapagkat obligasyon mo, Mr. Speaker, obligasyon nyo po yan bilang isang Speaker of the House na pinagkakatiwalaan ng taong bayan at inihalal ka ng taong bayan para gumawa ng mabuti at ikakaunlad ng taong bayan at ng bansang Pilipinas. Pero kung ganito na minasama mo at pinasara mo yung SMNI, so the privilege ng sambayan ng Pilipino ay hawak nila, at yung benefits of the doubt nasa kanilang mga isipan, na iisipin nila kaya pinasara yung SMNI dahil tinanong ang speaker na ganito. So kahit saan ka pumunta sa bansang Pilipinas at tinanong ng isang iniisip ko lang, mga idol, kung itong si Speaker Romualdez tumakbo bilang aspiring president ng bansang Pilipinas sa 2028, ang tanong na ito, mga idol, ay mananatiling tanong sa kanya pag nagkaroon ng campaign period. So paano may ipapaliwanag na sa tingin pa lang ng taong bayan ay negatibo ka na? Sa tingin pa lang ng taong bayan sa mga congressman ay korupto na sila, sapagkat wala silang ilinabas. Kung nagpalabas sila ng maliwanag na kasagutan sa print media, sa broadcast, at even sa social media, ay taas noo ang mga congressman sa mga kababayan natin na humarap kahit saan. But because of this action by the Congress to revoke
the franchise of SMNI na nagtanong lang at nagtanong kung totoo ba yung nagastos ng Kongreso na nagganito yung travel expenses ng isang speaker at kung totoo na gaano kalaki yung pera ng mga congressman na ginagastos. Wala ring sagot ang Kongreso doon sa hamon ni former President na magpalabas sila ng isang kasulatan na itemize yung kanilang nagastos na pundo ng bayan upang sa ganun mga kaibigan ay mawala yung pagdududa ng taong bayan. So yan ang nagiging punto dito. Kaya't ang simpati ngayon ay hindi sa congressman kundi nasa SMNI pa rin, mga idol. Alam ng taong bayan na naging makatwiran ang SMNI at naging critical sila sa mga congressman kaya pinasara. So hihintayin natin mga idol yung kasagutan ng Senado hinggil sa House Bill number 9710, if I'm not mistaken mga idol. House Resolution number 9710, kung ano din ang magiging pasya ng Kongreso, ng Senado. Sorry. So malalaman natin kung ano din ang magiging pasya ng Senado kung sila din ay papabor sa House Bill number 9710 na naglalayong ipasara ang prangkisa ng SMNI. So sa ating susunod na vlog mga idol, lagi nyong pakinggan at panoorin ang ating vlog upang malaman natin kung ano yung magiging Senate version pagdating sa pagdinig ng revocation ng franchise ng SMNI. Maraming salamat mga idol sa lahat ng nanood sa ating YouTube channel at salamat sa inyong walang sawang panunood. Sana'y lagi nyong samahan at gabayan ang aking YouTube channel, EPC Vloggers. Please subscribe to my channel. Maraming salamat and magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayan sa buong kapuluan. Salamat.